Sabi niya rito, tanong ko po mga kapatid, ang Ama, Anak at Espiritu po ba ay magkakapantay at walang pagkakaungusan? Lahat po ba sila ay makapangyarihan sa lahat? Omnipresent, omnipotent, omniscient. Salamat po. Okay. O yan, maganda yan tanong na yan, Brother Lexter. So, Brother Gomer. Tama yun, Brother Lexter, na-assume po ng Seventh-day Adventist na ang nasa Trinitarian doctrine po, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu ay pare-parehas po silang tinatawag na attributes. Kasi nga, attributes po kasi ang tawag dyan na sa kanilang tatlo lang po yan pwedeng ikapit. Ayan ho, yung omnipresent, na ibig sabihin na sa lahat ng dako, okay? And then yung omniscient, alam po ang lahat ng mga bagay. Sa ating Panginoong Hesukristo sa Ama, wala nang question doon, Brother Johnson di ba? Siyempre, yung Ama, automatic yun, sasabihin po natin na talagang alam po ng Ama yung lahat ng mga bagay. Ano? Ay papaano doon sa Anak, no? At tingnan po natin yung talata nang sabi doon tingnan po natin doon sa Juan 16, ang talata ay 30 nga ba yun, Brother Johnson, kung hindi ako nagkakamali. Tingnan nga po natin yung 16:30. Ngayon ay nakikilala namin na nalalaman mo ang lahat ng mga bagay, ang sabi ng apostol sa ating Panginoon. At hindi nangangailangan na tanungin ka ng sino man, dahil dito'y nagsisisampalataya kami na ikaw ay nagbuhat sa Diyos. So dito sa talatang ito, alam ng ating Panginoon ang lahat ng bagay. At doon sa isa pang talata, sa 21:17, sinabi niya sa kanya sa ikatlo, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako? Nalumbay si Pedro sapagkat sa kanya sinabing makaitlo, iniibig mo ba ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Alam mo ang totoo niyan, hindi ho kaya ng tao na basahin ang laman ng puso ng isang tao, Brother Johnson. Tama. Ang meron lang kakayahan na basahin ang nilalaman ng puso ng tao ay walang iba kundi Diyos, no? At ang ating Panginoon alam niya Alam niya yung iniisip ng tao. Alam niya kumbaga alam niya, no? At ganoon din ang Banal na Espiritu, Brother Lexter. Ang sabi naman doon sa 1 Corinto 2, tingnan po ninyo. Ang talata po ay 10 hanggang talatang 11. Ang sabi naman dito, tungkol sa Banal na Espiritu, ngunit ang mga ito ay pinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. So, kung titingnan natin dito, para malaman mo ang lahat ng mga bagay, yung malalalim na bagay tungkol sa Diyos, you have to be God. Kailangan Diyos ka. Dahil hindi mo pwedeng maintindihan ng lubusan kung ano ang Diyos at kung ano ang pagka-Diyos kung hindi ka Diyos. Napakaliwanag po niyan, kapatid. Ang sabi doon sa talatang 11, sapagkat sino sa mga tao, ayan, ang nakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya. Gayon din naman, ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sino man, maliban ng espiritu ng Diyos. So dito po ay maliwanag na ang Banal na Espiritu ay alam niya lahat ng bagay. Omniscient po siya. Ang ating Panginoon ay ganun din. Omniscient din po siya. Ano ho? At yun namang all-knowing, yun namang tinatawag na omnipotent, no? Yung makapangyarihan sa lahat. Nandyan din po yan, Brother Lexter, na ang ating Panginoon. Of course, yung Ama, hindi mo na kailangan pang tanungin, makapangyarihan ba sa lahat ng Ama? Of course. Yung Anak, Brother Johnson, makapangyarihan din ba sa lahat? Naman. Sige, ibigay ko muna sa iyo yan. Okay. So, tingnan po ninyo mga kapatid, ito ay mga babasahin po ako. So susubukan ko pong ipakita ito kung maaaninaw po ninyo dyan. Ito po ay ginagamit ko na sa mga lecture ko noon. Akin lang po itong ipapasilip sa atin. Meron po tayong tinatawag na attribute, yung mga binanggit na ni Brother Gomer yung iba. Ang una ho dito, mga kapatid, ay yung tinatawag na eternal. Ano po? So, eternal. Yung Ama, wala nang duda, mga kapatid. Banggitin ko na lang yon.
awit 92, chapter 90, verse 2. Yung ating Panginoon na lang siguro ang gagamitan natin, yung eternal, bukod doon sa binanggit ni Brother Gomer, ay meron pong binabanggit sa Apokalipsis 1:17 hanggang 18. At ganito po yung ating mababasa, mga kapatid. Sabi diyan, at nang siya'y aking makita, ay nasubasob akong waring patay sa kanyang paanan at ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay. Sinabi, huwag kang matakot. Ako ang una at ang huli. Tapos, sabi po dito, at ang nabubuhay at ako'y namatay. At ako'y nabubuhay magpakailanman. At nasa akin ang mga susi ng mga Hades. So yung pong sinasabi po dyan, yung nabubuhay magpakailanman, eternal po yung ibig mo sabihin yan. So nasa kanya po yan. Namatay lamang ang pagkakatawang tao ng ating Panginoon kasi nga may purpose para tubusin ang kasalanan ng tao. At idagdag natin yan doon sa Kapitulo 4, talatang 8 ng Apokalipsis ay, di mamaya na yan. Yung Holy Spirit naman ay binabanggit naman sa atin sa Hebreo 9:14. Walang hanggan din siya, eternal. Sabi po dyan, Hebreo 9:14. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan? Nakikita po ninyo, yung Espiritu yan ay capital E. Ibig sabihin yan yung Holy Spirit po yan. Eternal din po siya, walang hanggan, mga kapatid. Pagdating po sa makapangyarihan sa lahat or omnipotent, yung Genesis chapter 17 verse 1 ay maliwanag po na binabanggit po dyan yung pagiging makapangyarihan sa lahat. Ayun o. At sa kanya'y nagsabi, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang duda. Yung Ama, mga kapatid. Pagdating sa Ama, sa Panginoong Hesukristo, ay marami ng mga talata din po, mga kapatid. Pero gamitin ko lang po muna itong Mateo 28:18. Sabi po dyan, lumapit si Jesus sa kanila at sa kanya'y kinausap at sinabi, ang lahat ng kapangyarihan sa langit ay at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. So, makikita po natin dito, mga kapatid, yung lahat ng ika ng kapangyarihan ay naibigay sa Kanya. So, babasa pa po ako dito ng tungkol sa Panginoon Hesukristo. Pagdating naman dito sa omnipresent, yung sa Ama, wag na nating basahin, Jeremias 23:24. Tungkol sa anak, ay omnipresent din siya. Binasa natin kayo na yan, 28 ng Mateo. Dito sa talatang 20 tayo ng Mateo. Huwag natin basahin yung Jeremias dahil hindi naman nag-question yung ama eh. Mateo 28:20, yan, at itinuro niya sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Itong binapangakuan niya rito ay yung mga alagad. Papaano po niyang matutupad yung kanyang pangako kung hindi siya omnipresent. Tapos kung 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan na doon siya sa kalagitnaan. So pinapakita po dito yung Panginoong Jesus na nasa lahat siya ng dako. At yung tungkol sa Holy Spirit ay nasa awit 139 verses 7-10 na sinasabi po doon, saan ako narito, kung saan ako nandoon yung Espiritu. Basahin natin sa mabilisan. 139 verses 7-10 ng Psalms. Ano po ang sabi po dyan? Saan ako naroon mula sa iyong Espiritu? Saan ako tatakas mula sa iyong harapan? Yung masalitang ito, ibig sabihin, wala siyang mapupuntahan, di alam ng Espiritu. Verse 8, akong sasampa ko sa langit, nandoon ka, at kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol, narito ikaw ay nandoon. Pero sa langit, nandoon yung Holy Spirit. Sa libingan, nandoon din. Verse 9, kung aking kunin ang aking pakpak sa umaga at tumahan sa pinakadulong bahagi ng dagat, sabi niya, doon may papatnubayan ako ng iyong kamay at ang iyong kamay ay hahawak sa akin. Sino daw yon? O doon sa unang talatang binasa natin ay yun yung sa verse 7 ay yun ang Holy Spirit, mga kapatid. Pagdating po sa omniscient or alam ang lahat ng bagay, umarunong sa lahat. Ano po? Omniscient, alam niya ang lahat ng bagay. Doon sa Mateo 6:4, yung sabi po doon ay, yung Ama ay alam mo ang lahat ng bagay. Mateo 6:8 pala. Sabi po dyan, basahin na lang natin. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila sapagkat talastas ng iyong Ama ang lahat ng mga bagay na iyong kinakailangan.
bago ninyo hingiin sa Kanya. So pagdating sa ating Panginoong Jesucristo, ang sabi po doon sa Juan 16:30 ay ganito. John 16:30, ang sabi, ngayon ay nakikilala namin na nalalaman mo ang lahat ng mga bagay at hindi nangangailangan na tanungin ka ng sino man. O pareho lang siya ng Ama eh. Ano? Sa 21 verse 17, dito din, sa John. Ang sabi po dyan, 21:17, sinabi sa kanya sa ikatlo, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako? Nalumbay si Pedro sapagkat sa kanya ay sinabing makaitlo. Inibig mo baga ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. O yan po mga kapatid. Sa Holy Spirit naman, unang Korinto 2:10 at 11. Sabi po dyan, ngunit ang mga ito'y ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Talatang 11, sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala sa mga bagay ng tao, kundi ang Espiritu ng tao nasa Kanya. Gayon din naman ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sino man, maliban na ng Espiritu ng Diyos. Pero mo, bago mo malaman ang lahat ng bagay tungkol sa Diyos, kailangan Diyos ka. At yun ay alam ng Holy Spirit. O pagdating sa Creator, mga kapatid, manglalalang. Dito nalilito po yung mga INC. Kasi yung Ama ay manlalalang. Pero ang ating Panginoon tinatawag na Creator eh. O, doon sa Hebreo 11:3, binabanggit po doon yung Creator, yung Ama. Hebreo 11, talatang 3, ano sabi po? Sa pamananampalataya, natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Kaya lang mga kapatid, pagdating po sa Panginoon ay binabanggit po na sa atin sa Juan 1:3 na at kahit na doon sa Hebreo 1:10 ay nandun din. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. At doon po sa Colosas 1:16 ay binabanggit po ang pagiging creator din ng ating Panginoon. Sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan at sa mga bagay na nakikita, ng mga bagay na nakikita, maging mga luklukan at mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan ng lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamagitan niya at ukol sa Kanya. So, doon po sa Hebreo 1:8 hanggang doon sa 10 ay ginabanggit din yon. Pero pagdating sa Holy Spirit naman, Job 33 verse 4, nilalang ako ng Espiritu ng Diyos at ang hinga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay. O ayan hindi na pwedeng nagkamali si Job. Kaya doon sa Genesis chapter 1 verse 2, sa creation, naroon present ang Holy Spirit. Genesis chapter 1 verse 2, ano pang sabi? Yan, at ang lupa ay walang anyo at walang laman at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Bakit siya nandoon? Doon sa verse 1, sabi doon, nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Yung Diyos po dyan ay Elohim, hindi o singular. Plural po yan. Kahit tingnan nyo po sa Hebrew at tingnan po ninyo kung iparsing po ninyo dyan, plural po yan. Mga kapatid, kaya plural kasi nandoon yung Holy Spirit. At sino pa po yung kasama dyan sa Holy Spirit? John 1:1, sabi po dyan, 1:1, nang pasimula siyang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Talatang 2, ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. At pagdating sa 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa magitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. So, nandun yung Ama, Anak at Espiritu sa creation, mga kapatid. So, ayan yung attribute, mga kapatid. Brother Lexter. Brother Gomer? Maraming salamat, Brother Johnson. Kaya dito, Brother Lexter, ay makikita nga po natin kung bakit tayo ay naniniwala doon sa tinatawag na Trinity or Trinitarian doctrine sapagkat doon sa Shema na atin pong binabasa na Elohim, pero yung Elohim po kasi na yan, sabi niya, iisang Diyos. So yung Elohim plural po siya. Kaya nga dito natin nakikita na yung God na binabanggit doon sa Genesis, in the beginning God
Elohim kasi yun eh. At doon naman sa 27 or sa 26 yata, sabi niya, lalangin natin. So nandun yung plurality kasi ng pagka-Diyos. Kaya nga, babalik tayo dun sa tinatawag na solusyon. Ano ba ang sagot dun sa katanungan na yon? Bakit plural pero iisa? Yan. Ngayon, pag tiningnan natin ang buong banal na kasulatan, yung pong attribute na tumutukoy lamang sa tunay na Diyos. Yun na nga, yung ating mga binanggit. Manlalalang, tinatawag na Diyos. Tapos, omniscient, alam lahat ng mga bagay. Omnipresent, nasa lahat ng mga dako. So, yung mga attributes po na yan, pag pinag-aralan mo ang buong banal na kasulatan, yan ay makikita mo doon sa tatlo, sa Ama, sa Anak, at sa Banal na Espiritu. Kaya nga, dito ay mas lalong lumiliwanag yung doktrina ng Trinity o nung kadyusan. Kasi nga, wala na hong iba na mapagkakapitan ka nitong attributes na ito, kundi lamang doon sa tatlo. Doon sa Ama, doon sa Anak, at doon sa Banal na Espiritu. Yan po yung ating masasabi po dito. Kaya tayo ay talagang matibay na naniniwala na talagang itong tatlo na ito, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu ay iisang Diyos na nagkakaisa. Sila po ay pantay-pantay. Kung ano po yung kalagayan ng isa, attributes ng isa ay pare-pareho po yan. Kasi likas po ang pinag-uusapan po dito. Although, mayroong tinatawag na yung authority ng Ama ay normal naman po yun eh. Na talagang yung Ama, yung authority niya ang pinag-uusapan, talagang mas dakila yun. Yung authority bilang Ama. Pero sa atin, parang sa inyo, sa halimbawa, sa tao, yung tatay mo, kahit kapareho kayo ng likas, ikaw ay tao, siya ay tao, wala hong mas mababa dun sa likas ng pagiging tao. Yun po ang ibig sabihin. Pero yung authority bilang Ama, of course, nandun yung subordination na tinatawag. So, yun na yung dapat nating maintindihan. Pero dun sa kanilang likas as Diyos, ay yun po ay pare-pareho at pantay-pantay po sila. Brother Johnson. Okay.